Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Magandang hapon ho, Ma'am Lourdes. Magandang hapon din ho sa mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan. Congratulations po. Ito ho ba ay ilang linggo, ilang buwang minanmanan, Attorney Joseph? Maraming salamat ho. Siguro po, Ma'am Lourdes, at least isang buwan na rin hong minamanmanan itong mga nahuli po natin. Dahil meron ho naman tayo mga intelligence reports na itong mga to ay involved sa illegal drug transaction. Galing, sir. At 278 million na shabu. Sir, ano ho yung nasa likod dito? Sindikato? Yung shabu ho ba dito nang galing or galing sa labas? Dito ginagawa? Ano po yung information? At pwede naman pong sabihin, sir, yung mga pwede lamang po sa publiko. Most likely po, Ma'am Lourdes, sindikato ito dahil nga naman sa dami ho nung nakumpis ka kagabi. That's more or less 41 kilos. Imposibleng dalawa lang ho ang gumagalaw po dito. So, ito po ay patuloy pa ho nating iniimbestigahan. May mga follow-up operations pa naman ho tayong ginagawa. Nagkakandak din po tayo ng mga backtracking investigation. As to the question kung saan ho nanggaling, hindi pa ho kasi lumalabas yung tinatawag po natin na chemistry report para ito po ay ating counter check or may kumpara dun sa mga previous na mga accomplishments. Okay, yung dalawang Chinese nationals, sabi niyo of course ito yung syndicate. Ito po ay konektado sa kung may pangalang sindikato or konektado sa mga local syndicates? Triads? Ito po yung kung may kaugnayan ba sila sa mga local syndicates. Most likely meron ho kasi hindi naman ho sila magbebenta lang sa mga street level. So ito baka ho meron ding involvement na may mga kasabot din tong mga ito sa mga local ho na sila na ho nag-distribute doon ho sa mga barangay. Oo, yung confirm ho ba yung dalawang Chinese nationals and yung kanilang mga dokumento, wala ho bang question doon, attorney, or may mga nalaman kayo kung ito yung mga wanted kung saan man ito galing? Kumuha pa ho kami ng information sa Bureau of Immigration kung kailan ho pumasok ito mga to. And we are also providing yung details po sa ating mga foreign counterparts para malaman din ho natin kung sa ibang bansa, meron din ba silang kaugnayan sa mga transaksyon ng illegal na droga. Sa ngayon naman wala pa naman dumarating yung mga reports pero nagalit na hinihingi po natin sa ating mga foreign counterparts. But nevertheless, magkakaroon po tayo ng mga report galing po sa kanila in the coming days. Opo. Nasaan ho yung mga illegal na droga, sir? At ano po yung plano dyan ng PDEA ng ating pamahalaan, and yung dalawang Chinese, nasaan na po ngayon? Yung mga nakumpiskang droga o nasa laboratorio na natin, they are undergoing qualitative and quantitative analysis. Doon naman po sa mga foreign nationals na nahuli natin ho kagabi, nasa kustodiya na po sila ng PDEA, and we are preparing now the cases to be filed against them. Sa ngayon po, inaayos pa natin yung mga documentation. Opo. Saan daw po ito ibabagsak, sir? Yung ganito kalaking shabu? Metro Manila, Luzon, buong bansa? Yung kung saan ibabagsak nila, nangyari kasi yung transaction dito sa NCR. So, most likely sa NCR ibabagsak yan. Ang laki naman, sir, ng ano? Ibig sabihin, sir, attorney, ganyan kalaki yung, ganyan kalaki yung konsumo sa Metro Manila? Hindi po. Yung transaction kasi nangyari sa Metro Manila, yung sale, pero yung sa dami ho niyan, malamang hindi lang naman ho dito yung pagbibigyan niyan. Baka yung mga karating din ho na rehiyon, sila rin ho ang pagbabagsakan po ng mga ito. Hindi ba ito konektado, attorney, sa mga nasa likod nung nakuha mga droga sa dagat? Hindi pa ho natin masasabi sa ngayon dahil wala pa naman po yung ating chemistry report. Kaya hindi rin ho natin may kumpara doon ho sa nakuha sa dagat. Siguro sa mga susunod na araw, baka malalaman na rin ho natin kung saan ho nanggaling itong drogan to. Kasi attorney, nakakatakot, for example,
nahuli dito, kung dito ginawa, naku saan ginagawa yan. Kung galing sa labas, paano nakapasok yan sa ating bansa? Yan po yung ginagawa natin ngayon, yung mga follow-up na operations natin sa investigasyon, yung backtracking na sinasabi po natin. Dahil kailangan natin ma-determine kung paano kung sakali man nanggaling po ito sa ibang bansa, paano siya naipasok. Or kung meron naman po na sinasabi natin na dito ba ginawa. Pero sa ngayon kasi, wala na ulit po tayo mga bagong laboratorio na didiscover. Kaya kailangan ho natin masusing investigasyon na gagawin po sa mga susunod na araw. Ito sir ay isang napakalaking dagok no dito sa mga illegalista na napakalaki pong droga yung nakuha ng ating mga otoridad. Ano po yung inyong nais sabihin sa ating mga kababayan? Well, sa ating mga kababayan dito ho makikita na ang kooperasyon po ng PIDEA at ang ating kapulisan matibay. At dahil dyan, hindi ho bumagsak sa mga barangay itong 41, more or less 41 kilos of suspected shabu. Kaya sa mga kababayan po natin, kung meron pa silang nababalitaan ng mga illegal drug transaction po sa mga barangay, huwag ko silang matakot na lumapit sa pinakamalapit na PIDEA or sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya dahil yung mga impormasyon na ibibigay po nila, yan po ay ating aksyonan. Attorney Joseph Frederick Calulot, congratulations sa inyo, sa mga informants po ninyo sa PIDEA. Mabuhay po kayo, sir. Thank you, sir. Maraming salamat din ho, Ma'am Lourdes. Maraming salamat sa support ang binibigay ho ninyo sa PIDEA, sa ating administrasyon tungo sa bagong Pilipinas. Mabuhay po kayo. DZXL. Si Attorney Joseph Frederick Calulot, ang spokesperson ng PIDEA. Grabe 41 kilos. 278 million pesos na halaga po ng shabu. Ang laki, 'di ba? Kung dito sa Metro Manila, ito yung pinakasentro. Tapos ipapakalat sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Naku, gutom. Oo. So gutom yung mga umaasa na may masisinghot ngayon, di ba? So ngayon, bukod doon, possible na ikakalat sa ibang mga parte ng ating bansa, di ba? Kaya lang tinayo dito siya hinulog. Talagang dito ang sentro. Ngayon, tama si attorney kanina ito yung dapat malaman. Saan to galing? Hindi na ho kasi pwedeng elaborate, no? Kasi meron pong investigation. Siyempre, yung dalawa kakanta rin ho yun. Oo. Ang lagay ba naman kami lang yung makukulong, di ba? Yun lang yun Yung dalawang Chinese nationals, inaalam pa ho yung mga papel at yung sila po'y kakasuhan at may mga investigation pang ginagawa, backtracking. So, eto lang ho yung tanong doon. Ito yung iniimbestigahan ng PIDEA. Saan galing yung 200 million pesos plus na shabu? Ito ba ay dito sa Pilipinas? Kung dito sa Pilipinas, saan siya ginawa? 'Di ba? May pagawaan ba? At may pagawaan kung dito talaga galing yan. Saan siya ginawa? Ngayon, kung galing po sa ibang bansa, paano ho nakapasok sa ating bansa? No? Ang kagandahan po, naharang. 'Di ba? Naharang. Ang laking pagkalugi ngayon nun. Ako, galit na galit yung mga nasa likod nitong pagpapakalat ng shabu na to, di ba? Laking lugi, laking galit, di ba? Ngayon, sa ating mga kababayan, patuloy ho tayo maging mapagmanman. Inaalam pa ho kung konektado rin ito, kung sindikatong ito konektado sa sa sindikatong nagtatapon ng mga droga sa dagat, di ba? Sa dagat tinatapon, tapos meron na lang mga kasama nilang kukuha ng shabu sa dagat. 'Di ba? Naalala niyo, sabi rin ng PIDEA sa interview natin, may mga nag-iikot din kasi sa Coast Guard at kapag nakatunog, tatakbo yung mga dapat kumuha ng mga tinatapo na shabu sa dagat na mga illegal na droga. So hindi na kukuha ngayon, ay napapadpad ho yan sa mga dalampasigan. In fairness sa ating mga kababayan, agad na nag-i-inform sa mga local authorities, kaya po nakukuha itong mga bloke-bloke ng mga illegal na droga. So congratulations, sana po malaman natin kung saan ang galing itong illegal na droga, sino ang responsable sa illegal na droga na ito. Sabi ng PIDEA, possible, mostly talagang sindikato. At meron silang connection or mga counterpart dito sa Pilipinas para ipakalat itong 200 million plus na shabu. Sabi ko kay attorney kanina, attorney, kung sa Metro Manila lang, grabe.
'Di ba? Ganito kalaki yung yung consumption ng mga adik-adik sa Metro Manila. Oo. Pero sabi nga ni attorney nako hindi, baka Metro Manila ang bagsakan, ito yung sentro, kakalat dito at sa mga probinsya. Ang kagandahan, naharang po yan ng ating mga otoridad kahapon. Suspect, 2 Chinese national na konektado sa sindikato na kanila pa rin pong iniimbestigahan sa mga oras na ito. DCXL. Pulso ng Metro! Mga kasama sa ating tanong, ano po ang say po ninyo sa nagsalita na binasag ang term, binasag ng katahimikan? Nagsalita na po si dating House Speaker Martin Romualdez sa usapin po ng flood control. Hindi ako ang nuno sa punso. Hindi ako ang nuno ng korupsyon. Ang dapat yung imbestigahan. Sinabi niya pa yung ombudsman. Dapat yung ombudsman, di ba? Kayo ay tingnan nyo yung mga dokumento. At ang tinuro niya, nagturo siya. In fairness, nagturo siya, di ba? Si Senador Chis Escudero at dating Representative Zaldico. At syempre yung command responsibility ni Pangulong Bongbong Marcos na kanyang cousin. Mga kasama 0961-630-7106. DCXL. Pulso! Ay, pasadahan ko lang ng konti Pasadahan ko lang to ng konti kasi sa hearing na nanonood daw kanina. Grabe, walang kadala-dala talaga, no? Oh, si party list. O yung party list na mga miyembro nitong anong party list dito doon, yung Kim Marcoleta?